Pwede sanang lumapag ang eroplano rito. Pero walang runway. Mahabang talahiban lang ang makikita. Sa dulo, tambak ng basura. Mahigit 20 taon na ang proyektong airport sa isla ng San Antonio sa Northern Samar. Pero hindi ito naka-take off. Hindi viable yung airport. There is no demand for passengers to go in. So, building the airport should not be started. Kung baga sa kwan, ang conclusion ng study na yun, waste of money kung maglagay ka ng airport doon. Si Ludovico, mahigit 20 taon ng driver ng habal-habal. Hinihintay niyang maitayo ang airport. Dagdag yan sa aming income kung matutuloy ito sa aming hanap buhay. Kasi yung San Antonio dito, ang hanap buhay lang dito, niyog lang at saka sa pangisda. So, yung ekonomiya dito, yung mga ekonomiya kulang sa infrastruktura talaga, tulad ng mga pabrika, wala dito. Yun lang ang doon, yung pakikinabangan namin kung ito matutuloy na bilang airport ng San Antonio. Sa paglipas ng panahon, saksi siya sa maling gawain ng mga kababayan. Nakakita ko na tinatapunan din ng basura. So hindi ko lang alam kung itong basura na ito, kung permanente ba ginawang dam site yan dyan o temporary ba. Kasi yun ang nakikita ko noon, nakakita ko ng tinapunan ng basura dyan. So, yung mga residente din, tumapon din yan. Minsan, tricycle, truck, o mga residente rin. Kaya, nagkaroon ng basura dyan sa airport. Sagap naman yung audio. Hindi raw alam ng kapitan ng barangay na may ganitong problema. Sa ordinansa raw kasi ng Barangay Ward 1, may mga nakatakda silang basurahan. Hindi ito tinambakan. Naiwan na talaga itong ganito. Wala pa ako sa pisto, 2013, dati na to sa munisipyo. Ngayon, may ordinansa naman munisipyo nga ilipat na ang tambakan ng basura. Ang munisipyo nga na yun, nag-manage ng basura. Dahil iniwan lang to, kaya sa katagang panahon, kumalat na. Hindi naman daw alam ng alkalde ang nangyari. May ordinansa raw sila sa tamang pagtatapon ng basura. Hindi ko alam yung kung ano, mayroong nagtapon dahil mayroon naman kami every week 2 times kami kuha ng basura dito sa San Antonio. Mayroon naman kaming para lupa sa munisipyo, aming binili, yun na, nagkuha na ang DNR, in-inspeksyon na yung aming lalagyan ng mga basura. Marami pa rin ang nakalulusot sa batas. Ang magkakalat ay pwedeng magmulta ng mula 300 hanggang 2,500 piso. Pwede ring makulong ng hanggang 6 na buwan. Nauna sa lupang tatayuan ng airport ang pamilya ni Apolinario. Dati, masakay siya, wala siyang produkto. Puro lang siya kaanhiwan, bugang, puro lang siya sagbot. Mo lang ang kuwanan ni Dria. Kay gitrabaho naman, istorya naman sila nga himuon daw kuno airport. Di mo ra pud among nakuanan nga mahimuon siyang airport. Isa sila sa mga pamilyang pumayag na daanan ng proyekto ang kanilang lupa para matuloy ito. Wa mo lang pud may kay pasagdan na mo nga mahimo siya diri ang airport. Lipay lang pud may nga mahimo lang siyang airport diri unta. Wa man mahimo. May mga bago nang nakatira sa lugar habang wala pa ang airport. Adto pa ini para ngaranan airport. Wala man gadadayon paggawa ni. Hindi rin natuloy ang paghawan. Bakante raw ang lupain na ito kahit noong wala pa sa plano ang airport. Sa airport,
Nung una diyan, yun yung sinasabing yung malambot yung lupa. Yung lupa diyan walang pakinabang. Ang tumutubo ng damo diyan yung ginagawa namin banig, yung sinasabing aneho. Yun yung ang kuan diyan, produkto ng yung ginagawang airport. 1996 nang simulang pondohan ng nooy gobernador na si Harleen Abayon ang plano para sa turismo. 6.5 million pesos mula sa Kapitolyo ang ginamit para simulan ang runway. My idea on how to develop Northern Samar is through the tourism industry. Kasi alam ko, marami kaming kayamanan doon insofar as the natural beauty. Nang maupo sa Kongreso noong 1998, isinulong niya ang pagpapatayo ng airport sa San Antonio Island. Ipinasa ito ng Kongreso noong 2005. Ang magsasagawa ng proyekto, ang nooy Department of Transportation and Communication o DOTC. Mahigit 15 milyong piso ang paunang pondong inilaan dito mula 2007 hanggang 2009. Bukod sa pondong inilaan ng DOTC para sa proyekto, pinaglaanan din ito ng budget ni Abayon habang nasa Kongreso. Tinawanan lang ako ng mga leaders natin sa national government. Kasi para sa kanila, may hindi talaga madidevelop agad. Napunduhan na tayo ng kunti-kunti, but the national government is not really bent na talagang tutulungan yung development namin doon. To be candid all about it. Mula 1998 hanggang 2006, naglaan si Abayon ng 36 million pesos na pondo mula sa PDAF o Pork Barrel Fund niya. Bukod pa ito sa inilaan ng DOTC. Kung susumahin, mula 1996, 57.8 million pesos na ang nailabas para sa runway ng airport. I want to prove to the national government the importance. Kasi ang gusto ko sana doon, pag makita na nila talaga, I think they will come in and help. Sa kasalukuyan, wala pa ring airport sa isla. Ayon sa report ng DOTC, napunta ang pondo sa paglilinis at pagtatambak ng lupa. Nagkaroon ng forma ang runway noong 2008. 500 metrong haba at 30 metrong lapad ang sukat nito. Maiksi pa ito para sa 1,500 meters na nakasaad na tamang haba ng runway sa feasibility study. Hindi pa rin ito nakongkreto kaya tinubuan na ng mga talahib. Ngayon, hindi natapos yan. Well, I am just praying that they will add more funds so that it will really be completed. Hindi pa rin nabayaran ng mga residenteng may-ari ng lupang tinamaan ng proyekto. Babayaran naman yun pag nag-voluntary lang kami magbigay para siyempre para sa progress naming lungsod talaga. Mula 2009, nakatiwangwang na ang tatayuan ng airport. Natapos na rin ang termino ni Abayon sa Kongreso. Dahil sa ganda ng Isla San Antonio sa Northern Samar, idiniklara itong Ecotourism Zone noong 2007. Noong panahong iyon, turismo ang pinauunlad sa Region 8 ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Pag pupunta kayo po sa Northern Samar, you will really appreciate the beauty of nature there. Just try to see Northern Samar and you will see for yourselves that there is really a potential for the development of Northern Samar as a tourism destination. Isinusulong din ito noon pa ng dating alkalde ng isla na si Renato Collamar. Ito ang kabuhayan namin. Wala namang mga magandang hanap buhay dito, kundi sa turismo lang kami nag-depende sa tourism. Pataas ang bilang ng turista mula 2008 hanggang 2010 para sa lokal na pamahalaan ng isla.
Lumobo naman ang bilang nito sa datos ng Provincial Tourism Office ng Northern Samar noong 2011. Pero bumaba rin mula 2012 hanggang 2013. Kaya noong 2014, sinabi ng Department of Transportation and Communication o DOTC na hindi pa uubra na magkaroon ng paliparan sa isla. Malulugi raw ang gobyerno sa proyekto. Ang bawat airport sa buong Pilipinas, meron kasing meron kasing may planning. Kailangan kasi ang airport yung magkakaroon ng economical and financial viability. Sabi kikita siya. Ayon sa ahensya, mahigit 790 million pesos ang kakailanganing halaga para maitayo ang San Antonio Airport. Nakitaan man ang potensyal sa turismo noong 2005 ang isla, hindi pa rin sapat para sa DOTC ang dami ng taong pumupunta sa isla para magkaroon ng sariling paliparan. Sa datos ng Department of Tourism ng Region 8, mahigit 11,000 ang turistang bumisita sa isla noong 2015. Halos 19,000 na ito noong 2017. It's not airport that brings the tourists. It's the product in the area that brings tourists. Marami ng cases dyan sa ating country, naglagay ng airport, wala naman pumupunta. Pero iginigiit pa rin ni dating Congressman Harleen Abayon na kailangan ito ng Isla San Antonio. While there are no infrastructure, wala naman talagang pupunta pa muna. But I think for me, ang trabaho ng gobyerno is to establish the necessary infrastructure in order that investors will come in. Kapag ito'y naituloy, may karagdagang kita ang lokal na pamahalaan. Maganda ma'am na kuwang kami dahil yung nag-raise ang aming income dahil sa mga local and foreign tourists na pumupunta dito sa amin. Isa sa problema ang pabugso-bugsong ulan sa isla. It is, no? It is Typhoon Fat siya, Typhoon Fat. Doon dumadaan talaga ang mga bagyo, no? Samar Island has been the path of the typhoon for a long time. Ibig sabihin nun, hindi siya attractive even for tourism. Tourism don't go to a place na it's always raining. Even Boracay, pagka umuulan, mga tao wala sa beach. 2 airport sa Samar ang pwedeng panggalingan ng turista, Calbayog City at Catarman Airport. Mula Catarman, halos 2 oras ang biyahe kung pampasaherong van ang sasakyan, papuntang San Isidro. Sa San Isidro naman, sasakay ng bangka ng halos 1.5 oras papunta sa isla. Gusto raw ni Abayo na direktang makapunta sa isla ang mga bisita. The weather in Northern Samar are rather classified ng dalawa. Isa, wet. The second is very wet. Kasi makadiretso pagland yung aeroplano. Dito makakaland ka, you cannot cruise. Kasi rough seas. So paano yan? Di wala mangyari. You will be stranded in the other area. The only motivation doon is somebody owns the property, a lot of property, whose value will increase pag nilagyan ng ganun development. It's not really the public interest that is driving the project here. Sa 2006 Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALE ng dating kongresista, may 20 lupain ang mga Abayon sa San Antonio. I cannot deny that fact. Mayroon. Hindi naman pwede. At least, kahit mahirap naman kami, mayroon man din nabibili yung parents ko. Yung mga properties diyan, mostly, properties yan of my parents. Kasi talagang matagal sila doon nakatira. Sa kabila ng pag-aaral ng DOTC noong 2014 na hindi pa pwede ang paliparan sa isla, naglaan pa rin sila ng pondong 50 million pesos para sa airport noong 2016.
45 million po ang mag-conduct ng detail engineering up to the implementation of the project. Kaapo ang mag-implement. Nakalaan ng 5 milyong piso pambayad sa mga may-ari ng lupa dahil hindi mauumpisahan ang proyekto kung hindi pag-aari ng gobyerno ang lupang gagamitin. Kasalukuyang inaayos ng LGU ang proseso. Hindi ko alam nga mayroong funds doon para sa airport ng San Antonio. Tumawag na lang yung tao doon. So, doon ko nalaman. Sa ngayon, nakalutang pa rin sa alapaap ang proyektong paliparan sa isla ng San Antonio. 108 million pesos na ang nailaang pondo para sa nakatiwangwang na airport. 58 million pesos nito ang nauwi rin sa wala. The fact that there are public money being spent there, it only means there are politicians posing for the funding for those projects. Nakakakuha ng tingi-tingin funding, kaya nailalagay yon. Hindi natatapos kasi hindi naman talaga justifiable yung investment. Sa pag-iikot namin sa Isla San Antonio, nakita namin ito. Yung project galing dito sa aking barangay, pupunta sa kabilang barangay, daan yun eh. Tapos kinuha doon white sand, doon lagi ginawang bidding sa construction na yun. Kinokolekta ng isang kontratista ang buhangin at ginagamit na panambak sa kanilang proyektong kalsada sa isla. Nobyembre 2017 nang ireklamo ng kapitan ng Barangay Ward 1 ang gawaing ito ng VCD Construction Supply na wala raw permiso sa paggamit ng buhangin. Noong buwan ding iyon naman, naglabas ng ordinansa ang lokal na pamahalaan para bawasan ang buhangin sa daanan ng mga bangka sa Lagbangan Lake. Ito ay para makadaan at makadaong ang mga bangkero sa ilog sa panahon ng bagyo. Sabi ng munisipyo, wala naman daw silang paglalagyan, kaya binigay sa amin. Dito namin tinambak. Tapos nahinto yon kasi may reklamo si kapitan. Nung una, siya nang sabi na manghingi ng resolusyon. Na may resolusyon na, pinahinto na naman niya kasi bawal daw. Tapos kumuha kami ng permit sa PMRB, okay na. Kaya nagpatuloy na naman kami. Ginawa na lang ng kontraktor na pantambak doon sa project nila. Kasi wala naman disposal na malalagyan doon. Disyembre 2017 lang sila nakakuha ng Environmental Compliance Certificate o permiso mula sa DENR. If ang extraction niya is, ang source niya, hindi doon sa isang no-go zone, no? Like ang ecotourism zone, pwede siya, no? Pwede siya. Actually, meron tayong mga commercial sand and gravel permits na issue galing sa mga river beds natin, no? Pwede actually ang gagamitin for vertical o horizontal construction. Pero kung ito ay galing, ang source, no? Ang source niya is from ecotourism zone na hindi po pwedeng minahan, bawal yan. Mahigit 65 million pesos ang kontrata ng VCD Construction Supply at RNMK Construction Supply and Development Corporation sa Circumferential Road na proyekto ng DPWH ngayong taon. Giit nilang walang halong white sand sa kanilang materyales. Ang Ubas Construction, isa sa mga nakakontrata ng proyektong kalsada sa isla. Nakitaan namin na may halong
white sand. Sinisika pa rin naming makuha ang kanilang panig pero hindi namin sila makontak. Wala rin kasing pwedeng makausap sa barracks nila noong oras na iyon. Ang kapitan ng Barangay Rizal, naabutan naming may 30 sako ng puting buhangin sa konstruksyon ng kanilang Materials Recovery Facility o MRF. Sa akin po, dito sa akin, yung katulad sa MRF ko, pinapagawa ko, pinakuha ko lang po ng buhangin kasi kukunti lang naman po magagamit. Limitado po yung natin, budget para doon. Kung kukuha pa kami doon sa mainland, napakamahal, plus howling po, maubos na yung budget namin. Kasi naman po yung budget ng barangay. Ang proyekto naman sa isang paaralan sa Barangay San Nicolas, gumagamit din ng puting buhangin. Ayon sa isang trabahador, binibili lang din nila ang buhangin pero hindi nila alam kung kanino. Para sa isang ecotourism zone, mahalaga na mapanatili ang natural na yaman ng lugar. Pero hindi na bago sa isla ang paggamit ng sariling buhangin sa mga proyekto. Ayon kay dating Mayor Renato Collamar, umigsi na raw ang buhanginan kumpara noon. Ang lawak ng buhangin namin dito, mga almost 50 meters ang lapad. Ngayon, nakita rin nyo, wala na, mga ganito na lang, mga almost 10 na lang, wala pang 10. Ang larawang ito nakuha niya ay patunay raw na may mga kumukuha ng buhangin. Maraming kumukuha ng kuhaan dito. Ginagamit sa project nila eh. Yung mga contractor, either the municipal mayor, kumukuha din ng kuhaan, ng buhangin para sa project. Siyang nag-ano ng mga project. So wala kami magawa. Si Ludovico, hindi raw mapigilan ang mga nakikitang nangunguha at gumagamit ng puting buhangin. Sabi natin official, wala akong karapatan na sistahin natin yung tao na kumukuha ng buhangin kasi ang mangyayari mag-aaway. Kung tutuusin, 2001 pa may ordinansa na ang LGU na bawal ang paggamit at pagbebenta ng buhangin. May multang 2,000 piso at pwedeng makulong ng higit 6 na buwan ang lalabag. Wala namang mga kontraktor na nakalusot yung sa buhangin. Sometimes, yung mga residente, hindi namin mabantayan, pero hindi naman gaano karami ang kanilang makuan. Sa impormasyon nga aking magtanong ako. Hindi niya raw alam ang nangyayari. Magpatawag ako ng meeting ng lahat ng mga barangay captain dito. Parang ma-alert sila. Yung mga tanod, ipa-routine sila para hindi makalusot. Mag-routine every 5 hours. Then, para makatulog naman, kailangan araw at gabi, babantayan nila. Dekada 80, isinabatas ang pagbabawal sa paghuhukay at paggamit ng buhangin na makasisira sa natural na ganda ng isang lugar. Mahigit 1,000 piso ang multa at mahigit 6 na buwang pagkakakulong ang parusa sa lalabag dito. Kung halimbawa itong isang lugar ay designated or declared as a ecotourism zone, hindi po pwedeng magmina, no? No-go zone kasi siya, no-go zone. Sinubukan naming kunin ang panig ng Department of Public Works and Highways pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Sayang ang natural na yaman na magnet sana para sa turismo kung masisira lang dahil sa kawalan ng malasakit. Panahon ng eleksyon noong 2016, nagkaroon ng sunod-sunod na proyektong kalsada ang Department of Public Works and Highways o DPWH 1st District ng Samar sa isla ng San Antonio.
hanggang sa kasalukuyan, wala pa ring natatapos sa mga proyekto. Nitong Pebrero lang ulit nagpatuloy ang pagtatambak sa 4th Street ng Barangay Ward 3. Kasi ito, ginagawa itong, request namin ito na daan para yung, di ba, may daan doon, pwede nang ma-develop yun. 2016 pa ang proyekto na may habang halos 400 metro. Ang halaga ng kontrata, halos 14 million pesos o halos 37,000 piso kada metro. Samantala, bahagi pa rin ng pagiging ecotourism zone ng isla ang mga proyektong kalsadang tulad nito. Pero dahil sa problema sa road right-of-way, natenga ang kalsada. Yung kalsada, papunta yan dito. So magka-problema kami pag tag-ulan. Katulad ng Ward 2, binabaha. Kasi saan naman lalabas yung tubig namin dyan? Kung doon idaan yung kalsada. Si Placido Mondigo, isa sa may-ari ng lupang dinaanan ng kalsada, ang umalma ng magpalit ng plano ang DPWH. Nagbigay naman kami, ma'am. Pumirma kami ng road right-of-way. Nagpirma kami ng waiver. Ngayon, hindi naman nasunod yung pinirmahan namin. Kaya nagreklamo ako doon sa district engineer. Bakit hindi sinunod yung sorbe ng DPWH? Isa rin sa iniaangal niya ay ang nakitang kapalpakan ng proyekto sa katabing barangay. So pag tag-ulan, problema rin dito. Saan lalabas ang tubig? Nakasarado naman ito sa kabila. So kung hindi magandang paggawa ng drainage canal doon, palabas ang tubig, problema yung mga bahay dito. Sige, saan ba dapat kasi kalsada? Di dapat sana yung kalsada, ma'am, doon pa yan. Yung sa sorbe sa ano, doon pa yan, nadaan. Papunta kasi yan doon. Kaya lang, iniba yung ano nila. Inilipat dito? Oo. Bakit daw po? Hindi ko rin alam kung bakit hindi nila sinunod yung sorbe ng DPWH. Sa pagbuhos ng ulan, naiipon nga ang tubig sa mga kabahayan dahil wala itong maayos na dadaluyan. Likas na malambot ang lupa sa isla kaya ang mga residente sa katabing barangay Ward 2 nagrereklamo sa kinahinatnan ng proyektong kalsada sa kanila. Umaangal kami dyan sa sa kalsada na walang convert. Yun po talaga kasi nung wala pang kalsada dyan, talagang hindi naman talaga dito naiistakan ng tubig eh. Kasi umaagos naman yung tubig papunta doon sa may kanal. Ngayon, na may kalsada tapos wala pang convert, talagang nag-iikot-ikot lang yung tubig dito. Kailangan nilang magtambak ulit sa paligid para hindi sila bahain. Ngayon, na mayroon ng kalsada, hindi na makaagos yung tubig kahit simula ngayon mag-ulan hanggang magdamag na malakas yung ulan, hanggang dito na yung tubig namin, papunta doon sa may kusina namin. Sa kasalukuyan, tinitiis ng mga residente ang kanilang kalagayan. Kung maabot ang mga kalamidad, mga panahon nga lainon, kung maabot pa ng tubig, mga tulok adlaw, muhubas siya sa dayon. Sa karon na, musulod na sa among balay ang tubig, maabot na diri sa amon lawas sa tuhod. Kay makita man namo sa amon balay. Kaluluoy mga bata. Ito ang ayaw mangyari ni Placido. Kahapon. Sa pakikipag-usap ng alkalde ng isla, pumayag si Placido sa pag-usad ng proyekto. Kinausap ko yung may-ari at nakumbinsi ko naman na bilhin na lang namin. Mayroon ng
hindi pa nabayaran pero ready for payment na yung may-ari. 850,000 yung siningil sa akin. Sa huli, 10 metro ang napagkasundo ang distansya ng kalsada mula sa nicho ng magulang ni Placido. Pwede kaming bahayin pag hindi lagyan ng drainage canal papunta doon palabas ng dagat. Ang kalsada kasi na ginawa sa Barangay Ward 2, walang drainage system. At kung karugtong nito ang proyekto sa Barangay Ward 3, malamang pareho sila ng sasapitin sa huli. Pag gumawa ka ng daan, ang number 1 requirement, make sure may drainage. Kung hindi, sayang. Basic yun sa engineering. Kahit nga raw tinatambakan pa lang, dapat may pwesto na para sa kanal. So, kailangan consider na bakit saan dadaan ng tubig. Tatambakan mo lang walang consideration, di maghuhukay ka uli para maglagay ng daanan ng tubig. Naglaan ng mahigit 1 milyong piso ang munisipyo para sa paglalagay ng drainage. Walang pira kami pa doon. So, aming by piece lang muna. Next year naman, dagdagan namin yung pondo para lagyan matapos yung project para sa culvert namin. Sa kabila ng palpak na trabaho, hindi kinwestiyon ng alkalde ang DPWH. Lahat ng project dito, ma'am, wala pa akong kahit isang na pirmahan. Dahil yung mga kontraktor, hindi ko kilala. Hindi naman sila pumunta sa akin, office, kung may project ba doon. Ang nalaman ko lang galing sa DPWH kay sometimes magpadala sila ng letter sa akin na San Antonio, doon may mga pangalan ng project. So nalaman ko lang mayroong project ang San Antonio at pinasuri ko sa aking engineer kung totoo ba. The Tuscan Structures and Supplies ang nakakuha ng kontrata sa Barangay Ward 3. Pero ang Earth Movers Construction ang kasalukuyang nagtatambak ng lupa sa gagawing kalsada. Sinubukang dumaan ang habal-habal driver na si Ludovico sa lugar na ito sa Barangay Burabod. Mahirapan, hindi makaakyat talaga yung school. Makaakyat man, pero mahirapan talaga. Kaya kung kuwan ito, yung plano na yan, dapat tinapos yun. Mabato at madulas ang daanan dahil sa limestone. Maputik din kapag maulan. Kung tutuusin, hindi ito maituturing na kalsada. Maganda talaga yung pag natapos kasi ang makikinabang doon, yung magsasaka doon. Madali na namin maibaba yung mga produkto mula sa bukid papunta dito sa bayan ng San Antonio, sa proper. Proyekto ng unang distrito ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang Farm to Market Road na ito na magdudugtong sana sa Barangay Burabod at Rizal. Halos 18 million pesos ang pondong inilaan dito noong 2015. Dapat tapos na ito noong 2016. Ito pong X-Net ito yung sinurvey dito ng DPWH. Karugtong po nung nasa Barangay Burabod, yung kalsada ng Barangay Burabod. Ito po yun, magkabilaan, mayroong na X. Yung mga niyog, minarka ng X. Yung puti? Puti po. Ito sa kabilaan. Papataas po yun. Mga 2015 pata yun. Pumunta dito yung taga-DP, sinurvey nila. Pero hanggang ngayon po, wala pa naman pong Hindi po namin alam kung anong nangyari. Pag pumupunta po dito yung taga-DPWH, hindi ko alam eh. Naano ko lang, encounter ko lang po dito sa kalsada. Tinanong ko kung bakit nandito, tinitingnan na nila yung dadaanan ng kalsada.
Sa bundok ang koneksyon ng kalsada para sana sa mga nagkokopra. Pagninyog ang isa sa pangunahing hanap buhay sa isla. Yung pagpunta po namin ng San Antonio, proper ng San Antonio, pwede kami mag-shortcut dito. Malapit na po yun. Hindi na katulad dito sa dadaan kami dito sa National Road, masyadong paliko-liko yung kalsada. Dito malapit talaga. So, importante kung matapos sana ito, maganda, malaking matutulong ito sa mga tao. Walang naibigay na papel o impormasyon sa amin ng DPWH kung gaano kahaba ang proyekto. Ang project billboard nakabasura na rin ng aming makita. Wala ring gustong magsalita sa barangay tungkol dito. Ayon kay Mayor Bagyoso, na residente ng Burabod, natigil nga ang proyekto. Hindi pa yan natapos dahil yung road right of way. Yung nagplano na lang ako na pag may pira kami, na lang namin, expropriate. Parang mapilitan yung may-ari. Ang problema kasi, somebody is pushing for the construction of the roads where there is no demand. Tapos, kumbaga sa kung ano yung funding available, yun ang isisigunda nila ron. Dapat pinag-aralan muna ng husto kung kailangan yung daan at sino mga may-ari, sino dadaanan. Magkano ang pagbili doon. So, ito, walang masyadong project study or preparation na ginawa na lang. Ubas Construction ang kontratista ng proyekto. Sila ang nakitaan namin ng puting buhangin na nakahalo sa kanilang materyales. Hindi pa sumasagot ang kumpanya sa aming email. Sa 20 million, Si Engineer Mario Soriano ang dating district engineer na humawak sa proyekto. 60 meters na bridge. Siya rin ang OIC District Engineer sa ikalawang distrito ng Palawan noong lumabas ang mga maanumalyang proyekto ng DPWH gamit ang pondo ng Malampayan. Isa siya sa mga napawalang sala ng Ombudsman noong 2013. Nitong Marso lang ay nalipat siya sa ika-4 na distrito ng DPWH sa Iloilo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang Northern Samar ang pinakamahirap na probinsya sa Eastern Visayas noong 2015. Kung ang pag-unlad ng turismo ang magpapaangat sa kabuhayan ng mga taga rito, dapat ay pulido ang mga proyekto at walang nasasayang na pondo. Kung kayo po ay may usaping nais matalakay ng aming programa, mangyari pong makipag-ugnayan sa aming Twitter at Facebook account. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Ang ID mo bilang Pilipino nagbibigay sa iyo ng pribilehiyo at responsibilidad na maging bahagi ng direksyon ng ating bayan. Magtanong, magsaliksik, linangin ang kaisipan. Kapag may katiwalian at pag-abuso, dapat tayong makaalam at makialam. Magandang gabi. Ako po si Malu Mangahas at ito ang Investigative Documentaries. Karapatan mo malaman ang katotohanan.